Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po. Naway nasa maayos tayong kalagayan, maging ang ating pamilya. Alam niyo, tuwing araw ng Panambahan, ito ho ay isang napakagandang pribileyo. Bagaman ito ay tungkulin natin, alam niyo, nalulugod ang Diyos sa tuwing tayo ay dumudulog sa Kanya sa larangan ng Panambahan. Sapagkat sa larangan po ng Panambahan, dito po natin na ipapahayag ang ating pag-ibig sa ating Panginoon. Dito natin na ipapahayag ang ating pasasalamat sa ating Panginoon. Hindi lamang po yan one way, two way po pagka po tayo ay sumasamba. Pinagpapala natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa gayon, tayo rin ay pinagpapala ng ating Panginoon sapagkat nalulugod ang Diyos sa tuwi-tuwi na tayo ay dumudulog sa sambahan at nakatuon ang ating pansin sa Kanya lamang sa araw ng Panambahan. Kaya po sa araw na ito, ang ating pong panimula, ay ito po ay makikita natin sa aklat ng Roma, Kabanata 12, verse 1. Ganito po ang sinasabi sa Romans 12, verse 1. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Kaya po, pagka tayo ay dumudulog sa panambahan sa ating Panginoon, sana po, ito ang ating hangarin tuwing tayo isasamba. Malinis ang ating puso, malinis ang ating isipan upang ang ating pagsamba, ito po ay tanggapin ng ating Panginoon nang sa ganon, tayo po ay Kanyang pagpalain. Italaga po natin ang ating panambahan sa hapong ito sa ating Panginoon. Dakila naming Diyos Ama, marami pong salamat. At muli kami dinala mo sa inyong iglesia upang, Panginoon, hindi lamang ito pagtupad ng aming tungkulin, ito po, Panginoon, ay pagpapakita ng aming pasasalamat, pagsamba sa iyo, Panginoon Diyos, sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay. Naway, maluwalhati namin ang inyong banal na pangalan. Tanging hiling namin, Panginoon Diyos, pagpalain mo kami. Mangusap po kayo sa amin sa maraming kapamaraanan sa araw na ito. At sa amin pong pagsamba, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa lahat ng aming matatanggap. Sa pangalan ni Jesus. Amen. It is said that we are now living in a post-truth era, where truth and facts are twisted and rejected. Disinformation and deception reign supreme. And many have fallen away from the truth and walked away from God. In a world that's lost, are you sure where you stand? It's time to stand firm in our faith and in the truth of God's Word. Contend for the faith that God entrusted. Our sermon series on the book of Jude. Together, let us build ourselves up in faith, praying in the Holy Spirit, as God keeps us in His love. Mga kapatid, tayo babasa ng salita ng Diyos sa oras na ito. Tandaan lamang po natin na ang babasahin po nating Biblia ay nagmula mismo sa isang makapangyarihang Diyos, isang banal na Diyos, ang katangi-tanging buhay na Diyos. Kaya sa ating pagbabasa, sa ating pagsasambitla ng Kanyang mga salita, ay pareho na rin yon nang Siya nangungusap sa atin ng diretsyo. Kaya buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa Jude. Isang chapter lang po ang Jude. Babasahin po natin ang verses 5 to 7. Jude verses 5 to 7. Tayo po ay tumayo at magbigay galang sa salita ng Diyos. Ito ang banal
at walang bahid ng kamalian na salita ng Diyos. Now, I want to remind you, although you once fully knew it, that Jesus, who saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed those who did not believe. And the angels who did not stay within their own positions of authority, but left their proper dwelling, he has kept in eternal chains under gloomy darkness until the judgment of the great day. Just as Sodom and Gomorrah and the surrounding cities, which likewise indulged in sexual immorality and pursued unnatural desire, serve as an example by undergoing a punishment of eternal fire. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang salita. Maaari na po tayong umupo. Tayo po ay nagpapatuloy, mga kapatid, sa ating serya ng mga mensahe sa maikling aklat ni Jude na ating pinamagatang Contending for the Faith Entrusted to Us. Ang title po ng mensahe ngayong hapong ito ay 3 halimbawa ng puot ng Diyos. 3 halimbawa ng puot ng Diyos. Hindi masayang ibahagi ang isang mensahe na tungkol sa paghuhukom, kahatulan, at puot ng Panginoong Diyos. Marami ang nagpupunta sa mga simbahan ngayon na umaasa lang na makarinig ng mga mensahe na masaya, na puno ng pag-ibig, puno ng pag-asa, puno ng positibong mga bagay. Ngunit mga kapatid, ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos. At sa ating church, binabasa po natin at inaaral natin ang buong salita ng Diyos. Pati na yung mga bahagi na may babala. Pati na yung mga bahagi na nangungusap tungkol sa puot at paghuhukom ng Panginoon. Natutunan natin noong huling mensahe na ang sulat na ito ni Jude ay isang sulat na may pagmamalasakit. Nais niya sanang sumulat tungkol sa mga positibong bagay, patungkol sa ating common salvation, sabi sa verse 3. Pero siya ay inudyukan ng Espiritu Santo upang sumulat ng mga bagay ng pagbababala at pagbibigay ng katotohanan sa atin na may mga kaaway ang ating pananampalataya na kailangan nating kilalanin. Kaya itong sulat na ito na may pagmamalasakit ay isang panawagan din na ipaglaban ang ating pananampalataya. At sa huli sabi niya, isang paglalarawan ng mga kalaban ng katotohanan. So kung tayo'y makikibaka para sa ating pananampalataya, sino ang kalaban? At ano ang itsura nila? Kaya nga sabi niya sa verse 4, "For certain people have crept in unnoticed." Hindi nagpapahalata, hindi nagpapakilala na sila ay mga bulaang propeta. Who long ago were designated for this condemnation. Na sila ay merong sasalubungin na paghuhukom at kaparusahan na matagal na inordina ng Diyos para sa kanila. At kung tayo'y magdududa kung itutuluyan sila ng Panginoon, nagbigay nga siya ng 3 halimbawa sa ating pag-aaralan sa hapong ito ng puot ng Panginoon. Sila, sabi niya, are ungodly people.
who pervert the grace of our God into sensuality and deny our only Master and Lord Jesus Christ. So malinaw ang kanilang larawan. Sila ay manlilinlang. Sila ay mapapahamak. Sila ay di makadiyos, di matuwid, at di naniniwala kay Kristo. Mga kapatid, kaya ibinigay itong paglalarawang ito ay upang makita natin kung sino ang mga kalaban ng katotohanan. Ipinapaalala ni Jude ang kanilang kahihinatnan. Sabi niya, designated for this condemnation. Sila ay itinalaga na ng Diyos para parusahan. At dito, nagbigay siya ng 3 halimbawa mula sa lumang tipan ng paghuhukom ng Diyos sa mga hindi nananampalataya, sa mga naghihimagsik sa Kanya, at sa mga nagpapalalo sa kasalanan. Kaya yan po ang outline ng ating pag-aaralan sa hapong ito. Paniwanag ni Jude dito kung anong ibig niyang sabihin nung sinabi niya sa verse 4 na yung mga apostate na ito ay long ago were designated for this condemnation. Anong klaseng condemnation ang napipinto sa kanila? Nagbigay siya ng 3 halimbawa. Ang una ay ang paghuhukom ng Diyos sa Israel sa ilang. Ang paghuhukom sa ilang. Verse 5. Now I want to remind you, ika niya, although you once fully knew it, kasi dito natin maintindihan na baka ang sinusulatan niya ay mga Hudyo. Sapagkat meron silang kaalaman tungkol sa history ng Israel. Although you once fully knew it, that Jesus, who saved the people out of the land of Egypt, teka muna, bakit si Jesus? No? Naisip niyo ba yon? Si Jesus daw ang nagligtas sa kanyang bayan out of the land of Egypt. Sabi sa 1 Corinthians chapter 10, verse 4, and all drank the same spiritual drink. Ang tinutukoy dito ni Pablo ay yung mga uminom ng tubig sa wilderness. And all drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that followed them, and the rock was Christ. So kasama ng bayang Israel, ang Panginoong Jesus, siya ang nanguna, nagligtas sa kanila, palabas ng Ehipto. Alalahanin din natin na sa Exodus chapter 12 tsaka Exodus chapter 13, pagkatapos ibinigay ng Diyos ang 10 salot sa Ehipto, na ang huling salot ay ang pagkamatay ng lahat ng panganay sa Ehipto. Para hindi mangyari yon sa bayang Israel, pinagbilinan niya na sila ay kumatay ng isang lamb. At yung dugo ng lamb na yon ay kanilang ipapahid sa kanilang mga pintuan. At kapag dumaan ang anghel ng kamatayan at nakita ang dugo na yon, yung anghel ng kamatayan will pass over yung kanilang bahay. Mga kapatid, ang Passover lamb ay ang ating Panginoong Jesus. Yun ang larawan ng Panginoong Jesus na siyang naging kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng buong sanlibutan.
Kaya tama yung sinabi ni Jude dito, that Jesus, who saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed those who did not believe. Siya na nagligtas, siya rin ang nagwasak. Mga kapatid, ang ating Panginoon sa kanyang unang pagdating, sabi niya, He did not come to condemn, He came to save. At tunay nga mga kapatid, nung unang siyang dumatal sa ating mundo, siya ay dumating bilang tagapagligtas. Ngunit babalik siya ulit, mga kapatid. At sa huli, sa kanyang pangalawang pagdating, mga kapatid, maasahan natin na siya ay darating hindi na bilang tagapagligtas, kundi bilang tagahukom ng buong daigdig. Siya rin ang magpapataw ng parusa at sisira sa mga hindi nananampalataya sa Kanya. That Jesus who saved the people out of the land of Egypt afterward destroyed those who did not believe. Ang incidenting ito ay nasa Numbers 14, verses 1 to 38. So buksan po natin ang ating mga Biblia. Babasahin po natin ng ilang mga portions nun para maunawaan natin yung kwento. Ano ba itong dinidescribe ni Jude sa verse 5? Sabi sa Numbers 14. Babasahin ko ang ilan. No? Sana hindi ko basahin lahat. No? Kasi medyo mahaba po. Nung sila ay nakarating na malapit na silang pumasok actually, sa lupang pangako. Ang ginawa ni ang ginawa ni Moises, sila ay nagpapunta ng 12 spies doon sa bayan na kanilang lulusubin. At bumalik yung 12 spies at nagbigay ng report. Merong majority report, merong minority report. Yung majority report, ang sabi nila, napakaganda nga ng lupa, pero ang mga tao doon, gahigante ang laki. Hindi natin kayang talunin. Ang sabi ng minority report, ilan sila? Si Joshua at si Caleb lang. Ang sabi nila, tunay nga na maganda ang lupa, ngunit kahit nagahigante ang mga tao doon, kayang-kaya natin silang talunin sapagkat kasama natin ang Diyos na buhay. Ganun po ang setting. Pero dahil ang karamihan naniwala sa majority report, ang sabi sa Numbers 14, sa verse 1, then all the congregation raised a loud cry and the people wept that night. And all the people of Israel grumbled against Moses and Aaron. The whole congregation said to them, would that we had died in the land of Egypt, or would that we had died in this wilderness. Why is the Lord bringing us into this land to fall by the sword? Our wives and our little ones will become a prey. Would it not be better for us to go back to Egypt? Balik na lang kami sa Ehipto. Sabi nila, let us choose a leader and go back to Egypt. So nagkudeta ang mga tao. Kaya sila ay kinausap ni Moses at ni Aaron. Sinabi nila na, hindi, kaya natin ito. Sundin natin yung minority report. Huwag tayong magrebelde sa Panginoon. Tayo'y manampalataya sa kanyang pangakong tagumpay. Pero ang Panginoon, sa kanyang puot, sabi niya kay Moises, how long will this people despise me? Numbers 14:11. And how long will they not believe in me in spite of all the signs that I have done with them? Nagpakita siya ng 10 salot, di ba? Sa Ehipto. Tapos nung sila ay naipit sa dagat at sa ilang, ay itinawid niya ang buong bayan.
sa isang patag na lupa na tuyo sa gitna ng dagat. Pagkatapos ng lahat ng iyon, sabi ng Diyos, how long will they not believe in me? So ang issue po, pananampalataya. Pero si Moises, nag-intercede siya. Lord, wag mong patayin. Mawawalan ka ng heritage. Mawawala ang mga pangako mo. Hindi na maniniwala ang mundo na the Lord is slow to anger and abounding in steadfast love. So ibinalik ni Moises ang salita ng Diyos sa kanya na sinabi niya sa Exodus chapter 4 verse 6. Sabi niya, please pardon the iniquity of these people according to the greatness of your steadfast love. Sabi niya sa Panginoon, just as you have forgiven these people from Egypt until now. Kaya ang Panginoon, pumayag. Sabi niya, I have pardoned according to your word. Kasi yun ang ipinanalangin ni Moises. Ano ba ang ipinanalangin ni Moises? Ang ipinanalangin niya ay yung word ng Panginoon. Sabi mo, Diyos, ganito ka. Kaya kumilos ka ayon sa iyong salita. Kaya ang Panginoon, pinatawad at hindi sila pinatay kaagad noon. Ang balak niya, papatayin niya na lahat at magtataguyod siya ng ibang bansa na lang na pamumunuan ni Moises. Sabi sa Numbers 14:22, ganito ang naging kaparusahan ng Diyos. None of the men who have seen my glory and my signs that I did in Egypt and in the wilderness, and yet have put me to the test these 10 times, and have not obeyed my voice, none of them shall see the land that I swore to give to their fathers, and none of those who despised me shall see it. Ang makakapasok lang daw, si Caleb at si Joshua. At ganun nga po ang nangyari, mga kapatid. Sa kanilang pagre-rebelde, nung sila'y mauhaw, nag-grumble sila, pinadalan sila ng tubig. Nang sila'y magutom, nag-grumble sila, pinadalan sila ng mana. Nung sinabi nila, walang palaman yung mana, Panginoon, nag-grumble pa rin sila, pinadalan sila ng quail. At sa lahat ng pagtatapat ng Diyos sa kanila, hindi pa rin sila naniwala sa kanyang pangako na kaya niyang bigyan sila ng tagumpay sa kanilang pagpasok sa lupang pangako. So ang issue po mga kapatid ay faith, pananampalataya sa pangako ng Diyos. So sila ay nagrebelde, sila ay pinarusahan. Ang sabi ng iba, tingnan mo nga, kung yan nga ang ilustrasyon na ginagamit ni Jude, datapwat ang kaligtasan pala ay maaaring mawala. You can lose your salvation. Hindi po yun ang sinasabi nitong ilustrasyon na ito. Ang destruction na dinidescribe dito ni Jude ay physical. Si Moises po, natitiyak ko, ligtas at nasa langit. Pero si Moises po at si Aaron, natitiyak ko, pareho silang namuno sa Israel. Kahit na nagkamali si Aaron, siya ay nagsisi at nagbago. Natitiyak ko po na sila ay nasa langit. Pero si Moises at si Aaron ay kasama sa mga namatay sa ilang at hindi nakapasok sa lupang pangako. Pero ligtas po sila. Ang destruction po na dinidescribe dito ay physical. Yung salvation na dinidescribe dito din ay physical. Sinave ni Jesus ng Panginoong Diyos ang bayang Israel magmula sa kanilang pagkalipin sa Ehipto at dinala sila physically through the wilderness para makapasok sa isang lupang pangako. Yung po ay isang symbolism ng pagliligtas na ginagawad niya spiritually. Ngunit dahil hindi naniwala yung mga tao sa kanya, kanyang pinatay ang lahat ng henerasyon na yon sa ilang.
Ano ang lesson sa atin? Ito ay ilustrasyon ng mga pinangakuan ng Diyos at hindi naniwala sa kanyang ipinangakong pagtatagumpay nila sa lupang pangako. Makikita natin ang illustration na ito, ginamit din ng writer to the Hebrews. So buksan nyo naman ngayon ang Biblia ninyo sa Hebrews, sa chapter 3. Umpisahan natin, basahin siguro sa verse 7. Hebrews chapter 3 verse 7. Ang sabi doon, therefore as the Holy Spirit says, today if you hear my voice, do not harden your hearts as in the rebellion on the day of testing in the wilderness. So pareho sila ng tinutukoy ni Jude. Where your fathers put me to the test and saw my works for 40 years, therefore I was provoked with that generation and said, they always go astray in their heart. They have not known my ways. As I swore in my wrath, they shall not enter my rest. Parehong kwento. Numbers 14. Sabi sa verse 12, take care, brothers, lest there be in any of you an evil, unbelieving heart, leading you to fall away from the living God. Yung pong writer to the Hebrews, meron siyang sinusulatang isang iglesia na merong iba't ibang klaseng tao. Merong mga tunay na Kristiyano, may mga nagpapanggap lang na Kristiyano, at may mga parang nakaupo sa bakod at hindi pa matiyak kung sila ay Kristiyano o hindi. Ang panawagan niya ay para sa lahat na mag-cross na nung bakod at maging tunay na mananampalataya na. At yung iba naman ay binalaan niya. Sabi niya, today if you hear His voice, verse 15, do not harden your hearts as in the rebellion. Pareho sila ng tinutukoy. Tapos pinaliwanag ng writer to the Hebrews, sabi niya, for who were those who heard and yet rebelled? Was it not all those who left Egypt led by Moses? So parehong insidente. And with whom was he provoked for 40 years? Was it not with those who sinned, whose bodies fell in the wilderness? And to whom did he swear that they would not enter his rest? But to those who were disobedient. So, sabi ng writer to the Hebrews, we see that they were unable to enter because of unbelief. Ginamit din ng writer to the Hebrews yung insidenteng yon, yung physical na destruction ng lahat ng taong yon na hindi nakapasok sa lupang pangako bilang isang ilustrasyon at babala na kung kayo'y nakarinig na ng mabuting balita ng kaligtasan at ipinakilala na sa inyo ang Diyos na buhay at ipinakita na sa inyo na siya ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan at siya ngayon ay tumatawag na lahat ay manampalataya sa Kanya. Manampalataya na kayo. Huwag kayong tumulad dito sa henerasyon na ito na hindi nanampalataya. So ang issue po, sila ay hindi nanampalataya. So ang paghuhukom sa ilang ay isang babala sa mga hindi nananampalataya. Yun din ang babala ni Jude. Naalala nyo, no? Balik tayo sa Jude. Sabi niya sa verse 4, di ba? Itong mga taong ito, they crept in unnoticed, mga apostates. Hindi sila talaga naniniwala kay Jesus. Sabi niya, and deny our only Master and Lord, Jesus Christ. So yun ang unang halimbawa. Ang pangalawang halimbawa ay ang paghukom sa mga anghel. Verse 6. And the angels who did not stay within their own position of authority but left their proper dwelling, He has kept in eternal chains under gloomy darkness until the judgment of the great day. Parang mahirap hong maunawaan, ano? Sino kaya itong mga anghel na ito? Ano ba ang kanilang ginawa? Anong kanilang kasalanan? At bakit sila nasa eternal chains? Saan ba yung gloomy darkness na yon? At ano ba yung judgment of the great day?
Maraming opinion at debate tungkol sa interpretation nitong verse na ito. Ang iba nagsasabi, ang tinutukoy dito ni Jude ay yung paghihimaksik ni Lucifer sa kalangitan. Naalala niyo, sinabi ni Lucifer, I will exalt myself. I will be higher. I will raise myself up. Sa kanyang yabang at sa kanyang pride, siya ay nagkasala sa Panginoong Diyos at siya ay itinapon. Kasama ng mga lahat ng mga anghel na mga hukbo niya, mga kampon niya. Sabi nila, ito daw yon. Sabi namang iba, ang paghihimagsik ng mga anghel sa Genesis 6, verses 1 to 5. Titignan natin yon in more detail. Palagay ko po, hindi po natin matitiyak, no? Yung mga sinulatan ni Jude, alam nila itong kwentong ito. Merong kino-quote si Jude na isang extra-biblical na literature, na Book of Enoch. At doon, dahil hindi kasama yun sa Old Testament canon, doon napapaloob yung kwento sa nangyari kay Lucifer, sabi nila. Pero hindi natin matiyak. Kasi walang nagsusupport nito sa ibang scripture. Pero alam natin na si Lucifer ay nagrebelde, itinapon siya magmula sa langit, kasama ng kanyang mga kampon. Ang sabi naman ng iba, yung iba na mga demonic angels, mga fallen angels, ay nagkatawang tao. At sila, yung gumawa ng kasalanan, sa Genesis chapter 6, verses 1 to 5. Punta ngayon tayo sa Genesis chapter 6, verses 1 to 5. Naalala ninyo na ito ang preview bago sirain ng Diyos ang buong mundo dahil sa kasalanan ng tao, sa pamamagitan ng baha at ng global flood. Kaya sa chapter 6 ng Genesis, sa verse 1, ang mababasa natin ang ganito. When man began to multiply on the face of the land, and daughters were born to them. So ito na po yung lahi ni Seth. Kasi si Abel pinatay ni Cain, si Canaan binani siya. The sons of God saw that the daughters of man were attractive, and they took as their wives any they chose. Then the Lord said, My spirit shall not abide in man forever, for he is flesh. His days shall be 120 years. Ang pagbasa po natin doon, magmula nung sinabi ng Diyos yun, 120 years po nagpaulan siya ng baha. The Nephilim, sabi sa verse 4, were on the earth in those days. Hindi po natin matiyak kung sino yung Nephilim. Marami pong haka-haka tungkol dyan. Hindi po fruitful sa atin ang ubusin ng ating panahon sa pag-speculate kasi wala naman pong tiyak na sinasabi ang Biblia. The Nephilim were on the earth in those days and also afterward when the sons of God came into the daughters of man and they bore children to them. These were the mighty men who were of old, the men of renown. Tapos yung very popular verse na, verse 5, the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. So ano yung kwento na yun? Marami pong opinion, hindi ko na po dadaanan lahat. Ang palagay ko pong pinaka-plausible na explanation po ay nung merong mga itinapon na anghel magmula sa langit dahil
hindi sila nanatili sa kanilang position of authority, sila ay lumabas sa kalwalhatian ng Diyos, sila ay privileged, sila ay binigyan ng ganong klaseng blessing, at kanilang niyurakan yon at tinalikuran at iniwan nila yon. Yung ilan sa mga demonyong ito ay nagposes sila nitong mga sons of God, sabi dito. At itong mga, kasi yung term na sons of God kung minsan, ginagamit yon para sa tao talaga, naging mga leader o pinuno. So itong mga demons na ito, kanilang pinoses siguro itong mga sons of God na ito, at sila yung humalay ng mga babaeng makalupa. Ang importante pong katotohanan dito ay hindi sa kung sino yung anghel, kung sino ang hinalay nila, at sino yung Nephilim. Ang importante dito, yung katotohanan na sila ay mga anghel, biniyayaan ng Diyos na manirahan at manilbihan sa kanyang kalwalhatian, sa kanyang presensya, pero kahit na gayon, niyurakan nila yon at sila ay naghimagsik at nagrebelde. Yun po ang importanteng katotohanan. Ang kanilang naging kasalanan, sila ay nag-participate kumbaga sa paghahalay ng mga babae. Para sa kanila, yon ay unnatural desire. Kasi wala pong ganong desire ang mga anghel. Ang anghel po, sabi ng Panginoon sa Matthew, they are not given to marriage. So dapat wala po silang ganong desire. So unnatural po yun sa kanila. Kaya ang hula ko po talaga, ito ang tinutukoy ni Jude, yung nangyari sa Genesis 6, ang tinutukoy niya, yung Nephilim, yung mga sons of men, sons of God, na mga pinoses ng mga demonyong anghel, ang gumawa ng paghahalay. Bakit? Kasi sa verse 7, tingnan niyo po yung verse 7 ng Jude. Ang sabi doon, just as Sodom and Gomorrah, which likewise indulged in sexual immorality and pursued unnatural desire. No, so sinabi ni Jude na which likewise, ang kanyang comparison ay yung mga anghel. So ang kanilang pagkakasala, sila ay naging guilty ng sexual immorality at ng halay ng mga babae na unnatural desire para sa kanila. Ganon din ang ginawa ng mga taga Sodom and Gomorrah. Kaya alam na natin ngayon na ang kasalanang tinutukoy dito ni Jude ay kasalanan ng mga demonyong anghel na nagposes ng mga sons of God, sabi dito sa Genesis 6, upang mag-commit ng sexual immorality and unnatural desire. Yon ang kanilang kasalanan at dahil doon, sila ay ipiniit ng Diyos sa kadiliman. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 4, 2 Peter chapter 2 verse 4. For if God did not spare angels when they sinned, but cast them into hell and committed them to chains of gloomy darkness to be kept until the judgment. Sabi ni Pedro. Ganon din ang ilustrasyon ni Jude. Kung ang Diyos, hindi niya sinanto, kumbaga, ang mga anghel na naghimagsik sa Kanya at kanilang itinapon sila, sabi ayon sa verse 6, kept in eternal chains under gloomy darkness until the judgment of the great day. So may mga ilang demonyo na itinapon mula sa langit, kasama ni Lucifer siguro. Sila ay nagposes ng mga tao, humalay ng mga babae, performed sexual immorality and unnatural desires. At dahil doon, sila ay kept in chains in gloomy darkness until the day of judgment. Kailan yung day of judgment?
Revelation chapter 20. Nahuhukumin ng Diyos ang lahat, the great white throne judgment, at kanyang itatapon si Satanas, si Antichrist, si false prophet, at ang lahat ng mga kampon ni Satanas, at ang lahat ng sumunod kay Satanas at hindi nanampalataya kay Kristo, itatapon niya sa lake of fire. Yun po yung day of judgment. Ito pong mga anghel na to, nakatanikala na. Nasa death row na sila upang itapon sa lake of fire. Yun po yung pangalawang halimbawa, ang paghukom ng mga anghel. Bakit importante sa atin yung mga kapatid? Sapagkat pinapakita ni Jude dito na ang apostasiya, ang pagtalikod sa Diyos, ay madalas nag-uumpisa sa kawalan ng pananampalataya, ehemplo ng Israel. Tapos nauuwi sa pagre-rebelde sa Diyos, ehemplo ng mga anghel. So nakikita nyo may progression. Yung unang halimbawa, ang ipinapakita ni Jude, ang babala niya, yung kawalan ng pananampalataya. Yung pangalawang halimbawa, ang babala niya, yung pagre-rebelde at paghihimagsik. At mukhang sa pagkakasunod-sunod ng ehemplo niya, nag-umpisa ang mga apostasiya sa kawalan ng pananampalataya, pagtalikod sa katotohanan ng Diyos, at nauwi sa paghihimagsik sa Diyos. Importante po yan mga kapatid, kasi in one sense, katulad ng mga nambayang Israel, they were a chosen race. Katulad ng mga anghel, they were chosen servants. Sila ay binigyan ng biyaya na hindi binigay sa iba, ngunit sila ay hindi nanampalataya at naghimagsik, kaya sila ay hinatulan ng kaparusahan. Ang sinasabi ni Jude, kung makakakita kayo ng ganyan sa inyong kalagitnaan, iwasan ninyo. Kung kayo mismo nararamdaman ninyo na hindi pa kayo tunay na nananampalataya kay Jesus, at ang inyong nature ay nature pa rin ng pagre-rebelde at paghihimagsik, nananawagan si Jude sa atin, ngayon na kayo lumapit sa Panginoon. Kasi kung ginawa ng Diyos noon, tiyak gagawin niya din muli. Pangatlo, at dito tayo magtatapos, ang paghuhukom sa Sodom at Gomorrah. Verse 7, just as Sodom and Gomorrah and the surrounding cities, which likewise indulged in sexual immorality and pursued unnatural desire, serve as an example, isang ehemplo sa atin, isang halimbawa, by undergoing a punishment of eternal fire. Dito, nagpakita ang Diyos ng isang preview ng lake of fire. Sapagkat sinunog niya ang Sodom, ang Gomorrah, at ilang pang mga bayang karatig nito, ang lahat sa kanila ng apoy at kumukulong asupre. Fire and brimstone, mga kapatid, ang naging judgment sa kanila. Ang insidenteng ito ay nasa Genesis 19, 1 to 29. Sulat na lang po ninyo, basahin nyo na lang po later, no? Pero isa-summarize ko po para sa inyo. Napakasama na ipinakitang di natural na pagnanasa ng mga lalaki sa Sodom. So Genesis 19 verses 4 to 5, ang kwento doon, naalala nyo sa Genesis 18, nagpadala ang Diyos, in fact, ang sabi nila, ang ating Panginoong Jesus ay kasama ng dalawang anghel at nagpunta sa tent ni Abraham, naalala niyo yung kwentong yon, upang ihatid kay Abraham yung magandang balita na 1 year from now, magkakaroon sila ng anak ni
Sarah. At ang anak na ito ay si Isaac, ang anak ng pangako. Pagkatapos nila nagmula roon, yung mga anghel nagtungo sa Sodom upang i-carry out yung kaparusahan na ito. Pagdating sa Sodom ng mga anghel, nahanap nila si Lot, inimbita ni Lot sila sa kanyang tahanan upang doon ay manuluyan. Sabi ng mga anghel, hindi, dito na lang kami sa square. Pero, ang sabi sa chapter 19 ng Genesis, verses 4 to 5, but before they lay down, the men of the city, pumayag din yung mga anghel sumama kay Lot sa bahay niya. So pinakain niya, inanda niya ng pagtutulungan. Before they lay down, the men of the city, the men of Sodom, both young and old, all the people to the last man, lahat ng lalaki sa Sodom. Ganun kalawak. Lahat. Surrounded the house. And they called to Lot, where are the men who came to you tonight? Bring them out to us that we may know them. Alam niyo yung salitang know sa Old Testament ay isang euphemism, isang magandang salita na ipinapahiwatig ang pakikiapid. Gusto nilang magkaroon ng sex doon sa men na iyon. Sino yung may gusto? Yung men ng Sodom. Ngayon alam nyo na kung saan nagmula yung term na sodomy na ginagamit sa batas. Dito po galing yon. A natural na desire. Isang matinding desire. Hindi nila tinantanan si Lot. Pinilit nilang pasukin ang bahay ni Lot. Sinubukan na silang bulagin ng mga anghel. Sabi ng mga anghel, i-gather mo na yung pamilya mo, tayo aalis na. At merong paghuhukom na gagawin ng Diyos dito sa lugar na ito. Dahil nga dyan sa mga pagkakasalang ganyan. Napakatindi ng paghuhukom ng Diyos. Binulag na ng mga anghel yung mga lalaki, kinakapa pa rin nila yung pintuan para sila yung makapasok at manghalay. Ganun po katindi ang kanilang pagpapalalo sa kasalanan, ganun na po katindi ang kanilang pagiging labag sa Diyos. Kaya, sabi sa Genesis 19, 24 to 25, then the Lord rained on Sodom and Gomorrah sulfur and fire from the Lord out of heaven, and he overthrew those cities and all the valley and all the inhabitants of the cities that grew and what grew on the ground. Binanggit din ito ni Pedro sa 2 Peter chapter 2 verse 6. At maaari nating makita dito bilang isang pagbibigay diin sa puot ng Panginoon sa ganitong klaseng kasalanan. Napopuot ang Diyos sa sexual immorality. Napopuot ang Diyos sa mga unnatural desire. Sapagkat ang sex siyang may gawa, siyang nagbigay sa loob ng isang mag-asawang lalaki at babae. Galing sa Panginoon, kinurap ng mga taong makasalanan. So nakikita niyo yung progression? Ayon sa pagkakahanay ng mga halimbawa ni Jude, mukhang ang koneksyon ng tatlong halimbawa na binigay niya ay ganito. Una, ang apostasiya, yung false na belief, yung taong nagpe-pretend na siya ay Kristiyano ngunit hindi, yung nakikisama lang sa church pero hindi talaga nananampalataya, yung Kristiyano lang paglinggo pero demonyo pagka Lunes. Mga kapatid, babala sa atin. Sabi niya, nag-uumpisa ito una sa lahat sa kawalan ng pananampalataya katulad ng Israel sa ilang. Natiyak, nahahatulan ng Diyos. Ang kawalan ng pananampalataya sa tiyak na pangako ng Diyos ay isang pagyurak sa Diyos mismo. Pangalawa, nauuwi ito sa pagre-rebelde sa otoridad at paghahari ng Diyos. Kasi kung hindi natin inaasahan ang kanyang pangako, hindi natin pinaniniwalaan ang kanyang salita,
Bakit tayo mananatili sa ilalim ng kanyang paghahari? Magre-rebelde na tayo. Pangatlo, napupunta ito sa paggawa ng matinding kasalanan na pagsuway sa malinaw na kautusan ng Diyos. Kawalan ng pananampalataya, nauuwi sa pagre-rebelde sa Diyos, nauuwi sa pagkakasala sa Diyos. Ano ang kahihinatnan? Punishment of eternal fire. Mga kapatid, mahalaga na bantayan natin ang pagpasok ng mga bulaang propeta sa ating kalagitnaan at sa ating mga pamilya sa pamamagitan ng teknolohiya. Napapasok na tayo, mga kapatid. Hindi sila pumapasok dito at nag-advertise na ako ay false prophet. Pero nakakapasok sila sa ating mga phone, sa ating mga iPad, sa ating mga TV, sa ating mga laptop. Mga librong binabasa natin, mga shows na pinapanood natin, mga pelikula ang ating kinagigiliwan. Tinuturo nila na baka naman hindi si Jesus ang tanging daan. Baka naman hindi pananampalataya kay Kristo ang tanging paraan ng kaligtasan. Baka kailangan maging superhero ka ala Marvel Cinematic Universe. Meron kang powers ng sarili mo para kaya mong gawa ng paraan ang sarili mong pagpunta sa langit. Subtle, mga kapatid. Hindi halata, pero mga kapatid, yan ang magdadala sa atin sa kawalan ng pananampalataya, sa paghihimagsik sa Diyos, at sa paggawa ng matinding kasalanan sa Kanya. Huwag nating katakutan naman ang mga bulaang propeta, yung mga tunay na ligtas. Hindi po tayo matitinag ng mga ito. Yung mga tunay na anak kay Kristo Jesus, hindi mawawala ang inyong kaligtasan. Kung kayo ay born again ng ating Panginoon, hindi kayo pwedeng maging unborn again. Hindi po posible. Kasing imposible ng isang taong ipinanganak na sa mundo at babalik muli sa sinapupunan ng kanyang nanay. Ang born again, hindi na nagiging unborn again. Huwag po tayo matakot. Hindi po mawawala ang ating tunay na pananampalataya. Paano natin malalaman kung tayo tunay? Hanapin natin yung fruit of the Holy Spirit sa ating buhay. Galatians 5:22. Hanapin natin, mga kapatid, yung mga graces na dala ng Espiritu ng Diyos sa 2 Peter chapter 1 verses 5 to 11. Hanapin natin yung mga sinasabi ng Panginoon sa kanyang Sermon on the Mount sa Matthew 5, Matthew 6, Matthew 7. Hanapin natin ang mga bungang ito sa ating buhay. Alam nyo kung tayo'y tunay, ang mga bungang ito ay lalabas sa ating buhay. Tandaan niyo, hindi perfection ang hinahanap ng Diyos, kundi progress. Progress lang po. Meron po ba kayong pagnanasa na sumunod sa Diyos, makasama ang kanyang mga tao, aralin ang kanyang salita, sumunod sa kanyang kalooban? Kung meron po kahit konti, progress. Hindi po for perfection. Huwag po tayong maantala. Tayo ay tunay na ililigtas niya. Ngunit yung mga nagpapanggap lang, ito ang babala. Kung hindi po kayo mananampalataya kay Jesus, ang kanyang puot, ang kanyang paghahatol, ang kanyang kaparusahan ay nakatakda para sa inyo. Kaya kung hindi pa kayo lumalapit sa Panginoon, kapatid, kaibigan, sa oras na ito, lumapit po kayo sa Kanya.
tumawag po kayo sa Kanya. Hingin niya po ang Kanyang kahabagan. At kung kayo'y tatawag sa pangalan ng Panginoon, ang sabi ng Romans 10, He will save you. Those who call upon the name of the Lord shall be saved. So tumawag po kayo at kayo po ay Kanyang ibo-born again at Kanyang ililigtas. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong babala sa amin sa hapong ito, na dapat kami ay laging nakatingin sa aming sarili, sa aming mga buhay, sa aming mga pinakikinggan, sa aming mga binabasa, sa aming mga pinapanood, na baka kami, O Diyos, ay nabibiktima na ng mga manlilinlang, ng mga mapapahamak, ng mga di naniniwala kay Jesus, di matuwid. O Diyos, kayo po sa pamamagitan ng inyong Espiritu Santo ang maging gabay namin at bantay sa tuwi-tuwi na. Umaasa po kami sa inyong kapangyarihan. Umaasa po kami sa inyong kaligtasan magmula ngayon at magpakailanman. Amen at amen. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.